So yan, good day sa inyo, Nedises. Kung mapapansin nyo, nag-iba na yung ating setup kasi meron na tayong shop ngayon. Ito nga yung ating Nedi Shop. Open na po siya at pwede nyo na siyang bisitahin. Dito lang yan sa Sindalhan, Santa Rosa, Laguna. Available na po yan sa Waze and Google Maps. I-Waze nyo na lang Nedi Shop. Ngayong araw ngayon, pag-uusapan na naman tayo top 5 na sure buy motorcycles. Ito po yung mga motorcycles na subok na at kapag binili mo, siguradong hindi ka magsisisi. Disclaimer lang guys, itong mga motor na to ay aking mga personal choices based sa aking experience at mga na-review ko na motor. At ito ay walang pagkakasunod-sunod or not in order. So simulan na agad natin. First on our list is the Suzuki Raider 150. Kahit carb man yan or FI. Ang Suzuki Raider 150 ay matagal nang namamayagpag dito sa Pilipinas. Wala nang kamatayan ng motor na to. Saksakan ng dami ang enthusiast at mga nagmo-modify. Napakamabenta ng motor na to na ultimo yung carb type ay tuloy-tuloy pa rin ang production dito sa atin. Ganun siya kalupit. At meron din mga motovloggers na nakafocus sa mga educational videos tungkol sa Raider 150. Kagaya ng ating kaibigan na si Ako Si Kapwa, puro Raider 150. Nangangahulugan lang to na sobrang tibay ng kanyang community. Bakit? Marami kasi sa ating mga riders ang mahilig sa speed. And kung speed lang ang pag-uusapan, isa ang Raider 150 na hindi ka mabibigo dahil meron itong engine type na 4 valves, 6-speed, dual overhead cam. Of course, yung latest is FI na, so liquid-cooled na ito with 150cc displacement. Maximum power, meron tayong 13.6 kilowatts at 10,000 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. Hindi mo talaga may pagkakaila na isa ang Raider sa mga powerful underbone, kung kaya't nabansagan nga siya ng mga user na to na King of the Underbones. Actually, dalawa silang naglalaban dito. Pero marami ang nagkiklaim na Raider talaga yung King of the Underbone. Dahil nga yan pagdating sa speed at lakas ng makina. Compression ratio nito, 11.5:1. Naka-disc brake na rin ang front and rear brake nito, kaya masasabi mo, meron na din siyang stopping power kahit na mabilis ang motor. Pero dahan-dahan lang dahil hindi pa ABS ang isang to. And malakas ang tendency na mag-lock, lalo na yung kanyang rear wheels. So dahan-dahan lang tayo pagdating sa high speed. So yung power and speed na offer niya should be used responsibly. Napakaganda rin ang handling ng motor na to. Talagang sadyang mabilis sumabat dahil meron itong tire size sa unahan na 70 by 90 by 17 habang sa likuran naman ay 80 by 90 by 17. Hindi ka rin gaano mapapagod dito pagdating sa traffic situation dahil meron lang itong weight na 109 kilograms. Napakagaan para sa 150cc category. Lalong-lalo na Asian height friendly pa ang isang to. Kaya walang pinipili. Maliit man o matangkad, gustong-gustong imaneho to. Meron lamang siyang seat height na 765mm. Kaya siguro mas mababa pa sa 5 feet riders ay kayang-kayang imaneho ang isang to. 4 liters naman ang kanyang fuel tank capacity and Suzuki claims na meron itong average fuel consumption na umaabot sa 50 kilometers per liter based on WMTC. Ang presyo ng latest Raider FI is 109,900 pesos. For me, sulit na sulit ang isang to. Hindi pa ba sapat yung feedback ng libo-libong users ng Raider 150? May offer siyang speed. Napakaganda rin ng modifiability offers nito. Kahit saan, may pyesa. Durable ang motor. Very appealing. And masasabi ko isa to sa crowd's favorite. Kaya mabuhay po yung mga naka-Suzuki Raider 150 dyan. Comment nyo nga sa baba kung naka-Raider kayo. Tumako naman tayo sa pangalawa. Of course, hindi mawawala sa listahan ang kanyang mahigpit na kalaban na Yamaha Sniper 155. Before, madalas nakakalaban ng Raider ang Yamaha Sniper 150. Pero ngayon, ang latest version ng Sniper is yung 155R. Marami na rin na-add dito na features and masasabi kong isa ito sa sure buy na motorcycle nowadays. Meron tong makina na 155cc, liquid-cooled, single overhead cam, unlike kay Raider, dual overhead cam. Depende sa preference ninyo kung ano yung mas gusto nyo sa dalawa. 4 valves engine and of course, fuel injected na rin. Ang compression ratio naman nito is 10.5:1. Yung Raider, di ba, 11.5:1. Pero silang 1 na difference. Ang maximum power naman nito ay 13.2 kilowatts at 9,500 RPM. Napaka-torquey din ng bagong Sniper with the 14.4 Nm of torque at 8,000 RPM. Napaka-komportable din ng handling nito at masasabi mong good for long ride with the tire size of 90 by 80 by 17. Both yung Raider and itong Sniper, tubeless na yung tires nila. Yung likuran ni Sniper, 120 by 70 by 17. Both harapan at likuran ay naka-single hydraulic disc na rin po. Pero ang pinagkaiba ng R version compared sa standard version, 2-pot caliper na po yung R version. So, mas maganda yung kanyang stopping power. Pero again, ang Sniper 150
155 ay hindi pa po ABS. So dahan-dahan lang tayo pagdating sa high speed at bigla ang preno. May tendency pa rin na mag-lock ang kanilang wheels. Pero to be honest, meron ako isang napansin sa Yamaha, magaling silang tumimpla ng brakes. So kahit non-ABS, somehow safe na rin. Pero of course, iba pa rin talaga pag ABS, di ba? Medyo may kataasan nga lamang ang seat height nitong Sniper 155. So hindi siya masyado fit para sa mga Filipino height. Pero at least ako, kaya ko siyang imaneho. My height is around 5'3 to 5'4. So kung medyo 5'2 kayo, palagay ko kayang-kaya nyo imaneho ang isang to with a seat height of 795 millimeters. Ang fuel consumption naman niya, based sa aking paggamit personally, sa walang pake na driving style, walwal mode, halo na, regular road condition, umabot ako ng 40 kilometers per liter. Maaring yung iba sa inyo ay mas matipid pa yung makuha. So sa mga Sniper 155 user dyan, comment nyo nga sa ibaba yung fuel consumption ninyo. Ang maganda sa Sniper 155R ay keyless entry na po ang isang to. And may assist and sleeper clutch pa siya. So mas smooth yung gearing. Lalong-lalo na pag biglaan ka nag-downshift. Mas masarap sa pakiramdam yung gearing transition niya kapag nagpapalit ka ng gears. Of course, meron na rin siyang VVA, so mamamaximize mo talaga from low speed, mid to high speed. Merong umpisa hanggang dulo. Dagdag pa dyan itong bagong Sniper 155R, meron na ring 12 volts power outlet. So pwede kang mag-charge ng inyong gadget, especially ng iyong phone habang bumabiyahe. Lagyan mo na lang siguro ng cellphone holder para may paglagyan ka kasi wala siyang bulsa. Unlike kay Raider 150 Fi, meron siyang bulsa sa unahan. Pagdating naman sa looks, of course, depende yan sa inyong taste. Alin sa dalawang mas trip ninyo? Yung looks ng Raider or yung looks ng Sniper? Comment nyo nga sa ibaba. Ang price ng standard version na Sniper is 120,400 pesos. Habang yung R version naman niya ay merong SRP na 126,900 pesos. So for me, kung gusto mo ng tatak Yamaha, go for the Sniper 155R. Number 3 naman sa ating listahan, syempre hindi mawawala dito ang Honda. Scooter naman tayo para maiba. Medyo mainit na yung labanan ng dalawa eh. Yan ang Honda Click 125i Game Changer. Hindi na may pagkakaila na isa ito sa pinakamaganda at bang for the buck na motor ngayon. Bakit? Tignan mo na lang. Ito ang pinakamabentang motor ngayon. Kaya namamayagpag pa rin ang Honda at number 1 most selling bike dito sa Pilipinas. Malaki ang ambag ng Honda Click 125 dyan. Isipin mo naman, sobrang jam pack nito sa specs and features at price point na hindi ka mapapamahal. Sa makina, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, 2 valves kaya matipid sa gasolina, 125cc with ESP and PGM-FI. At ito pang malupit dyan, liquid cooled, 125cc na liquid cooled. Ito na talaga yung masasabi mong game changer talaga, diba? Very decent din ang kanyang power output with the maximum power of 8.2 kilowatts at 8,500 RPM. Habang ang max torque naman niya ay 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. Very decent na to para sa everyday commute. Actually, kahit magdarga ka pa nga ng medyo mabigat, hindi ka pa rin mapapahiya sa motor na to. Kayang-kaya pa rin niya. Of course, don't expect na parang 150cc yung power niya. Pero for me, decent na. Kaya pa rin umahon sa mga uphill, even with your back ride and may top box. Napakaganda rin po ng handling ng isang to. Hindi ka maninibago. Talagang parang default siya para sa isang rider with the tire size of 80 by 90 by 14 sa front and 90 by 90 by 40 naman sa rear. And tubeless na rin po yung tires niya. Though, to be honest, if meron man akong papalitan unang-una, yun yung gulong niya. Kasi yung stock na gulong ng Honda Click is medyo may kadulasan based on my own experience. Na-experience din ba yun ng mga Click users dyan? Comment nyo naman sa ibaba para malaman natin. Pagdating naman sa braking system, meron tayong single hydraulic disc sa unahan and meron naman tayong mechanical leading trailing sa likod or drum brakes. Pero ang maganda sa kanya is combi brake system na po siya. So pag piniga mo yung kaliwang brake lever, 70% ang mai-engage sa rear brake and 30% naman sa front. So very good to pagdating sa mga beginners. Though it's nothing compared sa ABS, pero at least, di ba, meron siyang ganong feature. Very good na din siya and meron ka ng peace of mind pagdating sa mga instances na kailangan mong breno all of a sudden, di ba? Ang seat height naman niya is nasa middle side, medyo may kataasan ng konti, pero masasabi ko abot na rin ng mga Filipino riders with 769mm of seat height. Isa rin sa nagustuhan ko sa Honda Click 125 ay meron siyang generous na seat storage na nagkakasya yung ilan sa mga helmets. Depende of course sa brand, kung full face or half face ba yung magkakasya sa kanila. Pero personally, ang gamit ko is itong ID helmet. So available na nga pala to sa Nede Shop. Search nyo lang sa Shopee, Nede Shop. 2,850 lang ang kanyang SRP. And sa mga gusto ko maka-meet and greet na netizens natin dyan, visit nyo lang ako dito sa aking physical store, Nede Shop. Ang weight naman niya ay hindi gaano kabigatan with 111 kilograms. Medyo may kabigatan lang ng konti pagdating sa weight compared sa mga 125cc. Pero for me, hindi mo na yun masyado mararamdaman. Especially kung naandar ka naman. Sa traffic situations, hindi ko rin naman masyado to nararamdaman. So, advantage na rin yun kasi kapag nasa high speed ka, hindi mo nararamdaman na para kang tinatangay ng hangin sa kabilang linya. Para kang saranggola ba?
Isa sa mga nagustuhan ko is malaki yung kanyang fuel tank capacity with the 5.5 liters of fuel tank capacity and napakatipid din niya sa gasolina with the average fuel consumption of around 53 kilometers per liter. Still may vary depende sa inyong throttle hobby and road condition of course. Ang mga selling point niya for me, meron siyang full LED na ilaw. Ultimo yung mga signal lights, LED na. Very modern din and futuristic yung kanyang headlight. Siya yung nagpauso nung kakaibang headlight na merong parang eyeline. Fully digital na rin yung kanyang meter panel with time and all the information that you need. Para sa 125cc, game changer talaga ang isang yun. Modern and bold din yung decals sa mga 125 category nito. Pero yung 150cc, mas nagustuhan ko kasi minimalist lang with the emblem lang yung kanilang design. So mas premium looking yung 150cc. Sporty na rin yung kanyang muffler with aluminum end cap. Tapos meron pa siyang secure key shutter. Tapos pag binuksan mo yung seat, may pindutan pa sa unahan. Meron din siyang gulay board at meron ding side pockets. Kaya talagang parang made ito for daily commute. Mamamalengke ka, papang-deliver mo, pang-long ride mo, kayang-kaya nitong Honda Click. Sulit na sulit talaga. Pero itong SRP na 79,400 pesos. Medyo nagmahal na siya compared sa mga previous version dahil due to public demands, sobrang taas na kasi ng demand ng Click. Kaya masasabi ko, isa talaga to at definitely dapat nandito siya sa listahan sa 5 mga motorsiklo na sure buy. Syempre kung scooter and scooter lang ang pagbabasihan, dumako tayo sa pang-apat sa ating listahan. And masasabi ko, isa ito sa sure buy dahil personally, ito ang gamit ko. Meron tayo ditong Yamaha NMAX 155. Isang NMAX sa talaga namang tinatmang kilik and halos nagkakaubusan pa nga ng stocks dahil napaka-reliable ng motor na to. Biruin mo, dual channel ABS, napaka-safe. Pagdating naman sa handling, hindi mo siya maipaliwanag kung bakit sobrang sarap imaneho ng isang NMAX. Actually, ako naninibago ako sa NMAX dahil Aerox talaga ang aking first choice. Pero nung nagkaroon ako ng NMAX dahil ayan yung binigay sa akin ng pagkakataon, konting background story lang. Ito kasing NMAX ko ay binili ko sa aking yumaong pinsan, kaya siya yung napapunta sa akin. So una, naninibago ako sa kanya, pero eventually nung nakabisado na ng aking muscle memory kung paano yung handling niya, sobrang nagustuhan ko na yung NMAX. At kapag sumasakay ako sa ibang motorsiklo, medyo naninibago na ako. Pagdating sa makina, ang NMAX ay merong liquid-cooled engine, kaya wala ka ng problema sa mahabang biyahe. 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, single cylinder with 155cc displacement. Compression ratio naman ng latest version is 11.6:1, parehas na nung Aerox version 2. Maximum power, very decent with 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. Habang maximum torque naman niya is 13.9 Nm at 6,500 RPM. Hindi ako nabibitin. Hindi siya ganun kalakas pero hindi ako nabibitin kahit may OBR ako, top box ako. Lalong-lalo na pagdating sa aming dinadaanan dyan sa may GMA. Medyo matatarik yung mga uphills dyan. So, very satisfied naman ako even with the back ride. Parehas naka-disc brake yung harap at likod and dual channel ABS na nga siya kagaya ng sinabi ko. So, pagdating sa mga biglaang preno, talagang meron kang peace of mind na hindi ka isesemplang ng motor na to. Isa rin ito sa pinaka-comfortable na motor na nasakyan ko kaya masasabi kong sok na sok siya pagdating sa daily drive. Kasi hindi siya masyado high displacement, hindi rin siya super low displacement. For me, this will be the sweet spot kung gusto mo talagang i-maximize yung iyong daily commute. Seat height naman niya is very Filipino height friendly with a seat height of 765mm. Medyo malapad lamang ang upuan kaya medyo bubuka ka. So para sa short riders, pwede kang umunahan ng konti para maabot mo ang motor na to. Pero so far, kahit yung mga babaeng below 5-footer ay kayang-kayang imaneho ang isang to. Mararamdaman mo lang of course yung bigat niya kapag nakahinto ka. Pero kapag gumaandar ka na, napaka-comfortable na ito at hindi mo ma-imagine na mabigat pala yung daladala mo. Ang timbang ng NMAX ay 129 kg para sa standard or non-ABS version and 131 kg naman para sa ABS version. Napakaganda ng timbang na to dahil pagdating sa high speed at mabibilis ang kalsada, lalong-lalo na kung malakas ang hangin, damang-dama mo na lapat ka pa rin sa lupa at hindi ka parang saranggolang tatangin sa kabilang linya. Napakalaki rin ang kanyang fuel tank capacity, 7.1 liters. So malayo na yung mararating mo bago ka magpagas ulit. And for me, on my own experience, nasa around 40 to 45 kilometers yung aking fuel consumption. Minsan nagto 39, depende na lang nga sa condition ng kalsada, lalo na pag heavy traffic, medyo mas malakas sa fuel consumption. Pero meron na siyang Blue Core which will give you more power with less fuel. Kaya mama-maximize mo talaga yung fuel consumption niya. Kumbaga, sulit yung bawat piga. And of course, may VVA na rin palang isang to or variable valve actuation kagaya ng sa Sniper and sa Aerox. Kaya mama-maximize mo talaga siya mula umpisa hanggang sa dulo. Bukod sa dual channel ABS, meron na din itong traction control system. Kaya masasabi mong safe na safe ka na even sa mga slippery roads. Kasi ang ginagawa ng traction control system, kapag hindi pantay yung ikot ng unahan, sa likurang gulong, isi-synchronize na ito para hindi ka tuluyang mag-slide. May built-in hazard lamp na rin pala ang NMAX and of course, stop and start system or SSS. Kaya mas lalong nagpapatipid pa ito sa fuel consumption. To be honest, sa aking
ginagamit, most of the time naka-off lang to. Pero minsan ino-on ko rin siya kung gusto ko mas makatipid sa gasolina. Of course, meron din itong 12 volts power outlet. Kaya pwede kang mag-charge ng inyong phone, lalong-lalo na sa mahabang biyahe. At napaka-secure din ng kanyang mga side pockets. And doon naman sa kabila is naka-open lang. Yung sa akin, nilagyan ko siya ng takip para mas secure tignan. Tapos, meron pang Y-Connect. So, pwede mo siyang i-connect sa iyong smartphone para ma-monitor mo kung kailangan mo na ba magpa-change oil o kaya naman yung last parking spot mo, etc. etc. Very modern na rin ang feature na yun. Isa pa sa nagustuhan ko sa NMAX, marami ka mailalagay sa kanyang seat storage with 23.3 liters of seat storage capacity. Kaya, hindi ko na halos kailangan magdala ng mga extra bag kapag aalis kami. Kasyang-kasya na lahat yung mga dapat kong dalhin pagdating sa long ride sa kanyang seat storage. And of course, nag-anda rin ako ng box para ma-make sure natin na talagang wala na akong bit-bitin, di ba? Isa pa sa nagustuhan ko sa NMAX, kakaiba yung kanyang handling. Nakakagulat kasi 13 inches lang yung kanyang wheels pero may kakaiba siyang hatid na handling na maiintindihan mo lang kapag ikaw na yung nagmamaneho. Ang size ng gulong sa unahan, 110 by 70 by 13 habang sa likuran naman is 130 by 70 by 13. Napakadaming katangi ang maganda ng NMAX but of course, lahat ng quality features na to comes with the price. Ang standard version ng NMAX ay nagkakahalaga ng 119,900 pesos. Yun yung non-ABS version. Pero kung gusto mo naman ng ABS version, and syempre, mas i-recommend ko yung ABS version for your own safety, nagkakahalaga na siya ngayon ng tumataginting na 150,000 pesos. So, medyo pricey nga lang ang NMAX. Pero kita nyo naman, hindi humuhupa ang demand nito. At hanggang ngayon, nagkakaubusan pa rin ng stocks. Last but not the least sa ating listahan, of course, hindi mawawala ang isa sa humahabol pagdating sa spot ng mga komportabling motor pero hindi rin papahuli pagdating sa power output ay ang Honda PCX 160. Sinama ko sa listahan ng Honda PCX 160 dahil napapansin ko lumalaki na lumalaki ang kanilang community. Marami rin na nasa-satisfy, especially nagkakaubusan ng NMAX. So that's the time na pwedeng mag-explore ang mga consumer ng iba pa nilang choices like the PCX 160. Masasabi ko isa rin to sa pinaka-comfortable na scooter na na-drive ko. At pagdating sa power output ay hindi naman ako binigo ng isang to. Meron siyang displacement na 157cc with ESP, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder. Ngayon ay 4 valves na. Yung 150 kasi dati, 2 valves pa lang. Kaya pagdating sa power output, decent na talaga. With the compression ratio pa of 12:1. Biruin mo yon, 12:1 na yung compression ratio. Tapos may maximum power pa na 11 kilowatts at 8,500 RPM. And napaka-torque rin ang motor na to with 15 Newton meters of torque at 6,500 RPM. So kahit may angkas ka at may box ka, kayang-kaya ng PCX 160. Napakaganda rin ang kanyang handling with the tire size sa front of 110 by 70 by 14 habang sa rear naman ay 130 by 70 by 13. So magkaiba yung kanyang size sa unahan at sa likuran. Siguro ito yung mas magandang combination ng gulong para sa kanyang dimensions kaya magkaiba. Pero ang maganda, tubeless tires na rin ang isang to. Unlike kay Honda Click 125, for me decent quality na yung grip ng kanyang tires. So hindi na siya kaagad-agad palitin pagkabili mo sa kasa. Pero depende pa rin yan sa experiences. Of course, makakapagsabi lang yan ay yung long time PCX 160 users na. Kayo yung mag-comment sa ibaba kung madulas ba o hindi ang inyong gulong para malaman din ng mga future consumers. Ang braking system naman niya ay naka-disc brake na rin ang harap at likuran. Meron tayong CBS version or yung combi brake system version kagaya ng sa Honda Click. And of course, meron din tayong ABS version. Pero ang isang to ay single channel ABS pa lamang. Unlike kay NMAX na dual channel ABS na. Pero for me, decent na basta ABS ang unahan dahil yung unahang preno naman ang mas prone sa locking. So great job na rin yon dahil naka-disc brake pa rin naman yung likurang preno ni PCX 160. Pero kung bang for the buck ang hanap ninyo, based on my experience, very good na rin po ang braking power ng CBS version. Kaya for me, goods na rin yun, di ba? Seat height naman niya is very friendly din sa ating mga Pinoy with 764mm na seat height. So mas mababa pa sa NMAX. Pero parehas, medyo may kalaparan din kaya medyo bubuka ka. So nagpapa-add yun na akala mo mas mataas yung motor. Pero sa totoo, mababa lang ang kanyang seat height. Malapad lang talagang upuan for your own comfort pagdating sa mahabang biyahe. Ang weight naman nito is 132 kilograms. So mas mataas ng 1 kilogram compared sa NMAX. Pero ang advantage niyan, mas lapat na lapat siya pagdating sa high speed. So hindi ka matatakot magmabilis. Lalong-lalo na pagdating sa long ride. So you can keep up sa mga teammates mo, di ba? Ang fuel consumption naman niya with the ISS version or idling stop system na feature, pares din yun ng stop and start system. Pag guminto ka within 3 to 5 seconds, mamamatay yung makina, twist mo lang yung throttle, good to go ka na ulit. So naglalaro siya sa around 45 kilometers per liter. So depende pa rin sa inyong throttle hobby. Sa mga PCX 160 users dyan, ilan yung nakuha yung fuel consumption? Comment nyo naman sa ibaba. Syempre meron na rin siyang power outlet. And ang maganda sa kanya, USB type na yung kanyang power outlet. So hindi mo na kailangan ng adapter. Diretso,
saksak ka na lang ng cord, pwede ka nang mag-charge. Meron na rin siyang keyless entry, kahit yung CBS version, keyless na. Yun yung nagustuhan ko. Hindi talaga tinipid sa quality. Kasi hindi mo masasabing standard version lang yun nasa iyo or CBS version lang. Kasi mahirap na siyang i-identify dahil nga naka-keyless na rin kayo parehas nung naka-ABS version. May anti-theft alarm din siya. So kapag nadagi mo, mag-a-alarm yung motor. Kaya iwas na ako talaga. And kagaya ng NMAX, meron siyang HSTC or Honda Selectable Torque Control. Para ding ito nagsaserve as traction control system na kapag ka hindi synchronize yung ikot ng unahan at likurang gulong, siya na mismo yung mamimili ng torque output ng gulong sa likuran para hindi rin matuloy yung inyong slide. So, very safe na rin pagdating sa mga tag-ulan and slippery roads ang PCX 160, diba? Isa rin sa mga nagustuhan ko sa PCX, of course, napaka-generous din na kanyang seat storage. So marami ka na rin mailalagay with 30 liters of seat storage capacity. Like yung mga jackets, raincoats, at iba pang bagahe na kakailanganin mo sa long ride, kasyang-kasya na rin sa seat storage ng PCX 160. Complete package na, di ba? Ang CBS version ay merong presyong 120,900 pesos. For me, sulit na yung CBS version. Pero of course, kung gusto mo talaga ng safe na ABS version with the HSTC or Honda Selectable Torque Control, meron naman itong SRP na 133,900 pesos. Di hamak naman na mas mura compared sa NMAX, di ba? Pero pagdating sa riding experience, halos hindi naman nagkakalayo ang dalawa. So, hindi ako magtataka kung bakit palaki na ng palaki ang community ng PCX 160. Mabuhay po kayo mga naka-PCX 160 users. Comment nyo naman sa ibaba para makita ko kung ilan kayo dyan na netizens natin, di ba? Oh, nabitin ka ba? Inaabangan mo yung motor na favorite mo? Wala eh. 5 motor lang kasi yung ating i-feature ngayon. Pero of course, kung nagustuhan nyo to, gagawa tayo ng part 2. And kung kayo gagawa ng listahan for part 2, alin mga motor ang masasabi nyong sure buy or kapag naglabas ka ng pera, siguradong hindi masasayang? Comment nyo naman sa ibaba para magkaroon ako ng idea. Pero for me, personally, ang goal ko, dahil alam kong hindi basta-basta kitain ng pera, lalong-lalo na kung pinag-ipunan nyo, kung ika-cash nyo yung motor, batid ko na maibigay sa inyo ang information na kailangan ninyo para mabili ninyo yung motor na sulit para sa pera nyo. For the meantime, ayan yung aking personal choice para sa 5 motorsiklo na sure win kapag binili mo. Iniimbitahan ko po kayo, netizens, sa darating na August 7, 2022, ay magkakaroon ako ng grand opening para dito sa aking physical store na NediShop. Available na siya sa Google Maps and Waze. Ito na yung chance ninyo para ma-meet and greet yung favorite motovlogger ninyo dahil marami po tayong surprise guests. Stay tuned lang sa page na NediShop. Paki-like and follow na rin po ang page na NediShop para sa mga karagdagang information. Open po kami from 10 a.m. to 8 p.m. Ano pang ibang mga topic ang gusto nyo pag-usapan natin next vlog or ibang motorcycle na gusto nyo bigyan natin ng review? Comment nyo sa ibaba yung inyong suggestions. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Follow this page for more. Subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.